Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nakapangingilabot na tagpo kung saan ang isang ama hindi lang sinaktan, tinangkapang gilitan ng kutsilyo sa leeg ang natutulog niyang anak sa Cebu City. Ang krimen ni live stream pa ng arestadong suspect na sinusubukan lang daw kunin ang atensyon ng ina ng bata na nagtatrabaho abroad. Pero hindi lang isang beses nangyari ang pananakit sa walang kamuwang-muwang na bata na nasa kustudiya na ng mga otoridad. Babala po mga kapuso, sensitibong video ang inyong mapapanood sa pagtutok ni Nico Sereno ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Nabulabog ang mahimbing na tulog ng batang ito nang biglang may maglagay ng kutsilyo sa kanyang leeg. Ang may hawak ng kutsilyo, tila gigilitan ang bata na nag-iiyak sa sakit. Pinagbantaan pa ng lalaki ang bata na makikitang nagmakaawa pa sa takot. Ayan kita! Ang bata, anak pala ng lalaki na isang taxi driver sa Cebu City. At ang video, kanya pang ni-live stream sa social media. Dahil dito, nakita ito ng pinagtatrabahuan niyang taxi operator na nagsumbong sa pulis. Nag-live na siya sa iyang Facebook, which is na nakita, nahagip siya na mo ang itong Facebook live niya. On that very day, tungod sa ka-update sa itong mga kapulisan o sa itong komunidad na na-report mo ng atong na-intercept ang taxi, nawapay daw tang nahitabo sa bata. Pero nang tingnan ang telepono ng suspect, may nakita pang isang video. Ang bata, paulit-ulit na sinasakal ng kanyang tatay. At sa isang punto, isinalya pa ang bata sa likod ng upuan. Pag-amin ng suspect, nagawa niyang sakta ng anak para raw makuha ang atensyon ng ka-live-in niyang ina ng bata. 2 buwan pa lang nang umalis ang ina ng bata para makipagsapalaran abroad. Gana raw na ako sabot mi anak, gihilak na ka. Gito? Oo, dili po kay kusog tuok. So sa to, drama lang? Oo, drama lang. Para lang matensyon sa akong asawa makontak ba. Wala ka makadruga sa to? Wala, nainom ran sir. Hubog ka itong hubog. Inihahanda na ang kasong paglabag sa Republic Act 7610 o Children Protection Act na isasampa laban sa suspect. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng DSWD-7 ang bata kung saan nakatakda siyang isailalim sa psychosocial intervention. Naatay psychosocial intervention na ipahigayon aron mahinahinay no kay tungod ang bata na traumatized, mahinahinay siya sa sa iyang healing process. Abot langit naman ang pagsisisi ng ama na kasalukuyan ng nakapiit. Love Papa. Dili na talaga. Kuuban siguro. Sorry kayo na ka. Para sa GMA Integrated News, Nico Sereno ng GMA Regional TV Balitang Bisdak, nakatutok 24 oras. Hanggang ngayon, masakit pa rin sa pamilya ni Jemboy Baltazar ang naging hatol ng korte sa 6 na akusadong pulis. Git naman ng isang senador, tuluyan ng sibakin sa pwesto ang mga akusado, kabilang ang 5 pulis na nakalaya na. At yan po ang tinutukan ni Mav Gonzales at June Veneracion. Para po nilang pinatay uli yung anak ko sa naging desisyon nila sa 6 na pulis. Ang desisyon ng korte, masakit pa rin para sa pamilya Baltazar. Ang mga magulang ni Jemboy, emosyonal nang humarap kanina sa Senado. Hinaing nila, hindi maayos ang investigasyong ginawa ng mga pulis sa kaso. Hindi po sila doon na nag-imbestiga. Hindi po sila nakahanap ng basyon ng bala, yung kamag-anak pa po na nakakuha yung kay Jemboy. Hindi po talaga sila umakas sa bangkan. Ulang na ulang po talaga yung effort po nila na matulungan po nila kami para magkaroon po kami ng hustisya para sa anak ko. Lalaban po kami hanggang sa huli. Kami ng pamilya namin. Hindi po kami susuko sa ganung lang. Ang laban na to para sa mga nangyari sa anak ko. Sa 6 na akusadong pulis, isa lang ang nahatulang guilty para sa homicide, isa ang naakwit, habang 4 ang nahatulan para sa illegal discharge of firearms. Sabi ni Senador Risa Ontiveros, chairperson ng Senate Committee on Women and Children, hindi uubra na ganoon lang ang parusa sa mga nagkasalang pulis. May
nagplano ng ganitong operasyon at pumatay sa bata, ay slap on the wrist lang. Palalayain na ang 5 sa 6 sa mismong araw ng desisyon. At yung isa ay mabibilanggo nga pero 4 na taon lamang. Samantala yung bata ay naagawan na ng kanyang buong buhay at mga pangarap. Sana po maisapinal na ng PNP ang pagtanggal sa serbisyo ng mga pulis na sangkot dito. Lalo na yung 6 na akusado sa korte. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng PNP, pero nauna nang dinismiss ng NCRPO ang mga pulis na sangkot sa pagkamatay ni Jemboy. Pinag-aaralan naman daw ng pamilya ni Jemboy na iakyat sa Court of Appeals ang kaso. Ilang oras lang matapos ibaba ng korte ang hatol sa 6 na pulis na akusado sa pagpatay kay Jemboy Baltasar, ang minor de edad na napagkamalang suspect sa isang hot pursuit operation sa Navotas. Lumaya na agad ang 5 pulis. Galing sa Bureau of Jail Management and Penology ang larawan na ito na humiling na huwag ipakita ang muka ng mga pulis. Alas 5 kahapon nang lumabas sa kulungan ng Bureau of Jail Management and Penology si Police Staff Sergeant Antonio Bugayong Jr. dahil sa acquittal ng korte. Pinakawalan na rin ang mga nahatulang guilty sa illegal discharge of firearms na sina Police Executive Master Sergeant Roberto Balais Jr., Police Staff Sergeant Nico Pines Esquelon, Police Corporal Edma Jade Blanco at Patrolman Benedict Mangada. 4 na buwan lang kasi ang parusang ibinigay sa kanila at October 6 pa sila nakakulong sa BJMP. Lumampas po ng ilang araw, technically time served na po kasi sila nung binaba po yung desisyon ng korte. Ang naiwan lang sa kulungan ng BJMP ay si Police Staff Sergeant Jerry Maliban na nag-iisang hinatulang guilty sa homicide at pinatawan ng parusang 4 na taon hanggang 6 na taong pagkakakulong. Dahil lampas 3 taon ang kanyang sentensya, ililipat ng bilibid si Maliban sa loob ng linggong ito. Pero pwede pa naman mapaiksi ang kanyang sentensya sa ilalim ng Good Conduct Time Allowance na ibinibigay sa mga persons deprived of liberty na sumusunod sa mga patakaran sa loob ng kulungan. Base po sa ating computation, for 4 months, for 20 days per month, meron po siyang 80 days. It's a right din ng ating mga PDL. Hindi lang po siya, kundi lahat po ng PDL ay may karapatan din naman po sa GCTA. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion. At ako si Mav Gonzalez. Nakatuto kami 24 oras. Hindi pa man opisyal na idinedeklara ang Fire Prevention Month, umabot na agad sa halos 3,000 sunog ang naitala sa bansa sa loob ng unang 2 buwan ng 2024. At kabilang po dyan ang magkakasunod na sunog sa Parañaque at Quezon City. Nakatutok si Marie Zumali. Mabilis na kumalat at umakyat sa ika-4 na alarma ang sunog na ito sa isang residential area sa barangay San Isidro sa Parañaque pasado alas 7 kagabi. Bukod kasi sa dikit-dikit, gawa pa sa light materials ang mga bahay. Dagdag pahirap pa ang access sa supply ng tubig. Kaya ang mga residenteng nasunugan, halos wala raw na itabing gamit. Ngayong araw, 2 agad na sunog ang nirespondihan ng Bureau of Fire NCR. Isa sa Tandansora Extension sa Quezon City na hirap pang mapasok ng mga truck ng bombero dahil sa kipot ng kalsada. Kaya ang mga residente tulong-tulong muna sa pagbubuhat ng balde ng tubig pang-apula sa apoy. Ang matandang babae na abutan naming iyak ng iyak dahil nawawala ang alagang aso na pag-alamang kasama na pala sa natupok ng apoy. Halos kasunod lang ang pagsiklab din ng sunog sa Macopa, Banawe sa barangay Santo Domingo, Quezon City na agad ding nirespondihan ng BFP. Inaalam pa ang sanhi ng sunog ng mga ito. Base sa datos ng Bureau of Fire Protection, mas mataas ng halos 24% ang mga naitalang sunog sa buong bansa mula January 1 hanggang February 28 ngayong taon kumpara sa parehong panahon noong 2023. Mas marami ring sibilyang nasawi at nasugatan. At bomberong nasugatan ngayong taon kumpara sa parehong panahon noong 2023. Ayon sa BFP, marami ang mga posibleng dahilan ng pagtaas ng mga insidente ng sunog sa kabila ng paulit-ulit nilang paalala sa publiko. Kabilang na raw dito ang El Niño nararanasan ng bansa ngayon. Meron din pong factor din po yung sobrang init po ng panahon. Hindi dinidibdib ng mga tao talaga yung yung pag-iingat sa sunog talaga, ma'am. Ugali po talaga, ma'am. Hindi ganun ka safety conscious. Kanina nag-ensayo na ang mga bombero sa buong bansa para sa gaganaping kick-off ceremony ng Fire Prevention Month 2024 na gaganapin sa 1 ng Marso.
Yung ginagawa ng mga bombero sa aking likuran ay yung tinatawag na fire hydrant testing na bahagi rin ng kanilang paghahanda sa mga posibleng mangyaring sunog. Gusto kasi nilang matiyak na sapat yung pressure o buga ng hydrant na ito para makaakyat ang tubig sa fire truck. Prior po sa magkaroon po ng El Nino, ma'am, no, may pre-pressure po ang aming BFP NCR, water concessionaires po. In case na mawalan po ng tubig po kanilang mga hydrants, pwede po kami kumuha sa kanilang po mga water depot po. Nagkabit na rin sila ng mga fire hose cabinet sa mga barangay at tinrain na rin sila kung paano gamitin ang mga ito. Mas pinaigting din daw nila ang mga fire truck at ambulance visibility para mapadali ang pagresponde. Patuloy na paalala ng BFP para iwas sunog. Huwag nilang hayaan na iwanan po yung kanilang niluluto. Meron po silang tinatawag na fire extinguisher sa bahay dapat. Meron sila naka-ready na para bang exit plan sa bawat bahay po nila. Patay mo agad yung safety switch. Iwasan po magkaroon ng octopus connections po. Yung mga normal ng cause talaga ng sunog is yung naiwang ventilador na nakabukas, charger na nakalimutan po. Tapos may mga LPG po nila, ma'am, na bago po sila magsindi, make sure na wala po siyang leak. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Pinabulaanan ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga alegasyong pakikipagsabwatan umano niya sa Amerika para tugisin si Kingdom of Jesus Christ founder, Pastor Apollo Kibuloy. Payo pa ng Pangulo kay Kibuloy, humarap siya sa Senado at Kamara para madinig ang kanyang panig. At nakatutok si Ivan Mayrina. Bago tumulak patungong Canberra, Australia ngayong umaga, sinagot ni Pangulong Bongbong Marcos sa kauna-unahang pagkakataon ang aligasyon ni Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy. Ay kay Kibuloy nakikipagsabwatan ng Pangulo, si First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez sa Amerika laban sa kanya. Natawa lang ang Pangulo rito at payo niya kay Kibuloy. My advice for him is to just face the questioning in the House and in the Senate. Marinig natin ang kanyang side para malaman natin kung ano ba talagang nangyayari dito. We're trying to be fair here and allowing him an opportunity and fora to make his case. So I think he should take advantage of it. Walang may gustong mag-assassinate sa kanya. Bakit siya assassinate? Wala namang ano yun. Why will anyone want to do that? Sinagot din ng Pangulo kung bakit niya gustong isabay sa 2025 midterm elections ang plebisito para sa economic chacha na isinusulong sa Kongreso. Kung paghihiwalay natin yung eleksyon at saka yung plebiscite, parang dalawang eleksyon yun eh. Napakamahal. Malaking savings para sa atin yun. Kaya yun pinag-aaralan namin mabuti. Sa pagbisita ng Pangulo sa Canberra sa Australia kasama sa inaasahang matatalakay ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Bago siya umalis, nagpahayag ng pagkabahala ang Pangulo sa paglapit ng mga warship ng Chinese Navy sa Baho de Masinloc at paghara ng mga barkong pangisda ng China sa mga mangisdang Pilipino. It's worrisome. Dati Coast Guard lang ng China ang gumagalaw dun sa area natin. Ngayon, may Navy na, sumama pa mga fishing boat. So, nagbabago ang sitwasyon. But really, for us, patuloy pa rin natin. We just defend our maritime territory. The basic principle there is that the fishers must be allowed to fish in their traditional fishing grounds, which belong in the maritime territory of the Philippines. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Naglabas na po ng red notice ang Interpol laban kay dating Negros Oriental Representative Arnolfo Teves kaugnay yan sa umunoy pagiging utak niya sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo. Umaasa naman ang may bahay ni Degamo na madadakip si Teves na sa huling monitoring ng Justice Department ay nasa Timor-Leste pa rin. At yan po ang sanib puwersang tinutukan ni Salima Refran at Rafi Tima. Issuance of the red notice by the Interpol vis-a-vis as against or involving former congressman, ex-congressman Arnie Teves. Ang Justice Secretary nang nag-anunsyo, may Interpol red notice na laban kay dating Negros Oriental Representative
Arnie Teves. Sa kopya ng red notice na ibinigay sa GMA Integrated News, nakalagay ang mga litrato, detalye at maging mga alias ni Teves. Nakasulat rin na may warrant siya para sa mga kasong murder, attempted murder at frustrated murder. At itinuturong mastermind sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo at 9 na iba pa sa Pamplona, Negros Oriental. Akusado rin si Teves sa 3 pang kaso ng murder sa Negros Oriental noong 2019. Nakasaad din dito na designated terrorist si Teves ng Anti-Terrorism Council. Ang red notice, yan ang pinakamalapit o similar to or akin to an international warrant of arrest. At lahat ng miyembro ng Interpol ay put on notice tungkol dito. Aktibo nang hanapin, tsaka pag nag-cross ng mga borders, pumunta na-accost, on notice na talaga lahat na itong taong to ay hinahanap ng batas at dapat panagutin sa mga nangyari mga krimen na siya ay akusado. Sa huling monitoring ng DOJ, nasa Timor-Leste pa rin si Teves kung saan inaapelan niya ang kanyang na-deny na hiling na political asylum. Ayon naman sa DFA, opisyal na ring nakansela ang pasaporte ni Teves. Ibig sabihin, wala nang valid na travel document si Teves mula sa Pilipinas. Ang may bahay naman ng pinaslang na si Governor Roel Degamo umaasa na makikipagtulungan ng Timor-Leste para mahuli si Teves. The fact that his request for asylum was turned down by East Timor, hindi malayong susunod ito na he will be brought home and be made to answer. Pero sabi ng abogado ni Teves, request lamang ang red notice at hindi garantiya para arestuhin ang kanyang kliyente na patuloy umanong humihingi ng political asylum sa pinagtataguang bansa. Nasa sa mga authorities pa rin ng gobyernong yon kung anong gagawin nila with respect to the red notice. Ngayon, kung may political asylum, that may be an exception to the implementation of the request. Sina Degamo at Topacio, kapwa dumalo sa huling preliminary hearing para sa tinaguriang Pamplona Massacre sa Manila RTC Branch 51. Sa June 26, itinakda ng korte ang unang pagdinig para sa kaso ng pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo at 9 na iba pa. Aminado ang mga biktimang nasugatan at mga kaanak ng mga namatay sa insidente na nakakainip na. Pero sa ngalan ng hustisya, magtsatsaga raw sila. The peace will become more lasting if Arnie, along with the others accused, will be brought to court and face the crimes they have committed. Kami ang gustong mabilis na ito, but of course, we have to recognize that there are certain limitations sa time and motion ng ating mga hukuman. March 4 sa susunod na linggo, mag-iisang taon na ang insidente. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima. At sa Nima Refra, nakatuto kami 24 oras. Mabilis na chikahan tayo para updated sa showbiz happenings. Making it big across the globe ang inyong Kapuso Network. Dahil sa unparalleled contributions ng network sa Filipino culture at heritage sa Amerika, idineklarang GMA Network Day ang February 27 sa New York. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na binigyang ganitong karangalan ang isang Philippine media entity. Ginanap ang proclamation ceremony sa New York State Capitol sa Albany na pinangunahan ni Assembly Member Stephen Raga at dinuluhan ni GMA First Vice President for GMA International Operations, Joseph Francia. Sabi ni Raga, tribute sa profound impact ng Kapuso Network ang pagdiriwang na nagpapalakas ng Filipino-American community. Hindi katang-isip dahil official special guest na ang RPM folk pop band na Ben and Ben sa Mathematics Tour in Manila ni Ed Sheeran next month. Sa isang post, very proud ang banda sa once-in-a-lifetime opportunity. Next level na ang relationship ni Karina at ng grupong Espa at Alchemy of Soul star Lee Jae-wook. Kinumpirma mismo ng kanilang agencies na getting to know each other na ang dalawang stars. Umaasa naman sila sa respeto ng fans sa kanilang private lives. Sa ating ulat panahon, patuloy na uulanin ang ilang bahagi ng bansa dahil sa iba't ibang weather system. Kasama pa rin dyan ang trough ng low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility, ganyan din ang hanging amihan at easterlies o yun pong mainit na hangin. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan bukas sa Aurora at Quezon. Pero sa natitirang bahagi ng Luzon, maaliwalas ang panahon at maliit ang posibilidad na umulan.
Posible namang ulanin ang ilang bahagi ng Visayas kasama ang Leyte at Negros provinces. Maging alerto rin ang mga taga Mindanao dahil magpapatuloy ang pag-ulang dala ng trough ng LPA. At umaga pa lang bukas, may ulan na sa Caraga, Davao Region at Soxargen. Pagsapit ng hapon, uulanin na rin ang BARM, Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao. May malalakas na ulan pa rin kaya maging handa sa banta ng flash floods o landslide. At sa Metro Manila, mababa naman ang tsansa ng ulan pero hindi pa rin inaalis ang posibilidad ng biglaang pag-ambon dahil sa amihan. Hindi lang multa kundi posible pang ma-impound ang mga e-trike at e-bike na daraan sa mga national highway sa Metro Manila. Alinsunod yan sa ipinasang resolusyon ng Metro Manila Council. Nakatutok si Joseph Moro. Sa 20 pesos na pamasahe, mas murang alternatibong sasakyan ng mga e-trike. Kaya naman pinipilahan ng mga ito sa Taft Avenue na may sarili ng terminal. Sabi ng driver na si Tommy, mas marami raw kasing pasahero sa mga malalaking kalye katulad sa Taft. Lagi ako dumadaan dyan. Pero bilang na ang mga araw ni Tommy sa pagdaan sa mga national road. Kanina sa pulong ng Metro Manila Council o MMC na binubuo ng mga mayor sa Metro Manila, Metro Manila Development Authority o MMDA at iba pang mga ahensya ng gobyerno, ipinasa ang resolusyon na nagbabawal sa mga national road na hawak ng MMDA ang tricycle, e-trike at mga e-bike pati mga kuliglig. 19 ng mga kalian katulad halimbawa ng Recto, Quirino, Roas Boulevard at Taft sa Maynila, gayon din ng EDSA, Commonwealth Avenue sa Quezon City at SLEX. Ang resolusyon iba pa sa DILG Memorandum Circular 2023-195 na nagbabawal na talaga sa mga tricycle, pedicab at motorized pedicab sa mga national roads sa buong bansa. Sabi ng MMC, napapanahon na raw na magkaroon ng regulasyon sa e-trikes at e-bikes na nauuso na pero hindi man lamang rehistrado sa Land Transportation Office o LTO at ginagamit ng mga hindi lisensyadong driver. Noong isang taon, lampas 500 ang naaksidente mga e-trike at e-bike. May mga videos pa tayo kanina kung saan mukhang grade school na bata ay nagmamaneho ng isang e-trike sakay ang ibang bata din. Sa mga lalabag sa resolusyon, 2,500 pesos ang multa. At bukod dito, kung walang driver's license na nagmamaneho nito, ay i-impound ng sasakyan. Sa Abril, inaasahang may patutupad ang utos na ito ng Metro Manila Council at MMDA. Magpapasa rin ng kanilang mga ordinansa ang mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila na magsasabi kung saan bawal at kung saan lamang pwede ang mga tricycle, e-trike at mga e-bike. No, paano? Anong gagawin namin? To the moon? Bubuhayin niyo yung pamilya namin? Top 5, bawat uli. Tapos sila magpapakain sa pamilya namin. Lahat. Bawal sa top. Okay lang yun sa amin. Yung mga e-trike na ginagamit ng pampasaherong sasakyan at pinapayagan sa ilang syudad ay hindi naman daw pinagbabawalang mamasada, huwag lamang sa mga national road. It's within the local streets. Yung nire-regulate nila na sinasabi ni Chairman is yung mga nasa national roads. NLEX, SLEX. Sa ngayon, hindi pa kailangan parehistro mga e-bike at e-trike sa LTO at hindi pa rin required ang driver's license para magmaneho nito. It's just that pag nag-violate sila nitong ating MMC resolution, doon lang mong po namin sila huhulihin. Hahanapin yung lisensya para doon po namin ma-issue yung citation ticket. Pero tinitingnan na ng LTO kung dapat na bang baguhin ito. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Pinabulaanan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang alegasyong kumukuha siya noon ng armas mula kay Pastor Apollo Kibuloy. Itinanggi rin niya ang pagtawag kay Pangulong Marcos na drug addict at sinabing panakot lang ang nooy pagsulong niya sa pagkalas ng Mindanao sa Pilipinas. At nakatutok si Kent Abrigana ng GMA Regional TV 1 Mindanao. May drug addict tayo na presidente. Yan ang patutsada ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos noong isang buwan lang. Pero ang pagsabi nito, itinanggi ngayon ni Duterte nang humarap sa media sa Davao City. Even if you kill me 1,000 times, wala akong sinabi na. Taking a drug. Pero kung sabihin mo, addict, wala akong sinabi na ganun. Patayin ako ni Marcos niyan. Maawa ka naman sa akin. Matanda na ako.
At matapos umani ng batikos ang kanyang kontrobersyal na pahayag na pagsusulong ng secession o pagkalas ng Mindanao sa Republika ng Pilipinas, bumawi rin si Duterte. Panakot lang daw ang kanyang sinabi. Pang-atik lang yun, ano ka ba? kung hindi mo ganunin kasi yung mga taga Maynila, parang sipain mo yung paa, adrip. Hindi lang ikaw ang Pilipino. I would repeat it now and forever. I do not want my country dismembered. I do not want a part of my country taken away. Sinagot din ni Duterte ang aligasyon ng isang testigo sa pandinig ng Senado na kumukuha sila ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte ng armas mula kay Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy. Kami magtanggap ng baril kay Pastor Kibuloy. Ako pa ba ang mag-deliver sa kanya ng kanyon bukas? It's silly. Bakit man si Pastor mambigay ng baril sa akin? Sana siya magkuha. Kung magsabi siya wala siyang baril, bigyan ko siya. Hindi raw alam ni Duterte kung nasaan si Kibuloy na kanyang spiritual advisor. Naglabas na ng sabina ang Senado para harapin sa pandinig ukol sa mga nangyari umanong pang-aabuso sa ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ni Kibuloy. Gayon din ang Kamara para naman sa investigasyon ng paglabag umano sa prangkisa ng TV network na SMNI kung saan honorary chairman si Kibuloy. Ang sabi ni Duterte dito, it's not an order. You cannot order an ordinary citizen like me to compel me to report to you. For what? If I don't want. Mula sa GMA Regional TV, Juan Mindanao at GMA Integrated News, Kent Abrigana, nakatutok, 24 oras. Napakamot ang ilang pasahero sa NAIA, hindi po dahil sa delayed na flight, kundi dahil umano sa surot. Kung paano sila nabiktima at ang pahayag ng paliparan kaugnay riyan sa pagtutok ni Chino Gaston. Malalaking pantal sa hita ang natamo ng pasaherong si Chris, hindi niya tunay na pangalan, nang siya'y maupo sa mga rattan furniture sa arrival area ng NAIA Terminal 2 nitong Biyernes. Naipost niya ang mga litrato sa social media para magsilbing babala sa ibang mga pasahero. Ginamot naman daw siya sa klinik ng terminal. Kumbinsido si Chris na isang registered nurse na hindi allergic reaction kundi surot ang kumagat sa kanya. May investigation, ganyan, but I know for sure surot. Noong February 9 naman, habang sinusundo ang kanyang pinsan, napaupo sa mga metal bench ng NAIA Terminal 2 si Crisel. Dito niya na napansin na medyo nangati ang kanyang mga hita at pagdating sa bahay, malalaking pantal at maliliit na kagat ang kanyang napansin sa kanyang balat. May something parang may naglalakad or makate. Tapos ang inisip ko lang po, baka may buhok. Kinagabihan, pagdating namin sa province, parang sabi ko, parang may makate. Kinapa ko po, may malaking pantal. The next day, bilog-bilog na lang siya na maliliit, pero sobrang dami. Siguro hindi na po enough yung linis ngayon. Dapat talaga tanggalin na. Ang surot o bedbugs ay mga parasitic insects na nabubuhay sa mga madidilim at masisikip na espasyo tulad ng sulok ng kama at sofa. Bagamat mas mabubuhay sila sa mga tela o kahoy na material, pwede rin daw silang mabuhay sa bakal. Sinisip-sip nila ang dugo ng kanilang mga nakakagat. At bagamat hindi naman umano nagdudulot ng pagkalat ng sakit, nagdudulot ito ng matinding pangangati ng balat. Kamakailan lang ay nabalita ang pagkalat ng mga surot sa mga hotel sa Paris, France. Ganun din sa Hong Kong at Korea. Ang Manila International Airport Authority o MIAA humingi na ng paumanhin sa dalawang nagreklamo. Pinull out na raw ang mga upuang tinukoy ng mga nagrereklamo. Inatasan na rin ng mga terminal managers na imbestigahan ang nangyari at magsagawa ng masusing inspeksyon at pinaigting na paglilinis ng mga pasilidad. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Isiniwalat ni Senador J.V. Ejercito ang umano'y modus sa mga ayudang para sana sa mga walang trabaho. Pero pinapakinabangan ng ilang opisyal umano ng San Juan. Ang kasalukuyang nakaupo sa pwesto na si Mayor Francis Zamora, pumalag sabay diing malinis ang kanyang konsensya. Tinutukan yan ni Mav Gonzalez.
Sa privilege speech ni Senator JV Ejercito, ipinakita niya ang video ng isang taga San Juan City na nilapitan umano ng staff ng isang konsehal ng San Juan. Binigyan daw siya ng transaction code para maklaim ang ayuda mula sa Department of Labor sa ilalim ng TUPAD program. Staff po siya ni Paul Arcadi. Ngayon po, ang sabi sa amin, pag na-withdraw na namin yung pera, 1,000 lang daw yung kukunin namin. Yung 6,500 daw ibigay sa kanila para daw yun sa kay Mayor. Ang 7,500 pesos na ayuda naging 1,000 pesos na transfer fee. Ang 6,500 pesos naging cash in ng mga ganit na politiko tulad ni Mr. Mayor at Mr. Councilor. Hindi nga ito simpleng kickback, remittance na po ito. Sa isa pang video, may makikitang nangongolekta at nagbibilang ng pera. Ayon kay Senador Ejercito, mga kasabwat daw sila. Napakita naman dito ang mga kasabwat habang kinukolekta ang binibilang at katpok ng mga opisyalis. Ayan sinasabi ko, magtatanong ng tao. Mga sinabi nila sa'yo yan, yung maniwala sa akin. Sa taas kasi yan. Kakasuhan ka yan. Kaya nga. Hindi naman sila mga kasuhan. Yung sa taas nun. Ano yung nakasuhan nyo? Yung umawak nito. Kasi punta sa tubig ito, mag-iistigan ka rin niya. Reklamo pa umano ng ilang benepisyaryo, ipinapamigay ang TUPAD bilang pamasko sa mga kapitan at kagawad sa San Juan City. 15,000 sa bawat kapitan at 7,500 sa bawat kagawad. Pero kung kalaban ka, hindi ka kasama sa Christmas party. Ang kailangan na gawin, magbigay ng pangalan at sila po ang tatayong beneficiaries. Pero yun po ang ginagawang pamasko. Mga kapamilya, kamag-anak o kaibigan nila nakapangalan. Dahil hindi nga po eligible ang mga barangay officials sa TUPAD. Hindi pinangalanan ni Ejercito ang alkaldeng tinutukoy niya. Pero kung sinasabi niyang sa San Juan ito umano nangyari, ang alkalde ng San Juan ngayon ay si Mayor Francis Zamora. Nang aming kunan ng kanyang pahayag, sinabi ni Zamora na nang kanyang i-check, 2 taon na raw ang ipinakitang video. Gaano ka valid ang mga video na yon? Hindi na nga natin alam saan po sila nanggaling, sino ho ba sila. No, it was never identified who these people are. That is why I'm inviting them to come to my office in the presence of the PNP, the NBI, DOLE, and the SWD so that the national government agencies can validate. Dagdag ni Zamora, hindi rin daw kontrolado ng local government units ang sweldo mula sa TUPAD. Malinis daw ang konsensya niya at sasagutin niya lahat ng issue. Nakausap naman ng GMA Integrated News sa cellphone si Councilor Artadi. Sabi niya, wala siyang kinalaman sa nangyari at wala ring utos mula sa kanya. Luma na rin daw ang video na kuha ng dati raw niyang staff. Umamin daw ito sa kanyang nagalaw nito ang pera dahil gipit daw ito. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Good news po para sa mga senior citizen. Inaprubahan na po ng DTI ang dagdag diskwento para sa mga grocery at prime commodities. Kung magkano at kailan yan ipatutupad, alamin po sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Hindi raw gaanong nararamdaman ni Ale Zafe ang 5% senior citizen discount sa ilang grocery items at iba pang prime commodities. May cap kasi na 1,300 pesos ang weekly purchase ng senior citizens kaya sa ngayon hanggang 65 pesos kada linggong discount lang ang pwede nilang makuha sa basic necessities and prime commodities. Sa isang press statement, sinabi ni Speaker Martin Romualdez na pumayag ang Department of Trade and Industry o DTI sa kahilingan niya na itaas sa 125 pesos kada linggo o 500 pesos kada buwan ang discount ng senior citizens para sa groceries at prime commodities. Kinokonsulta pa raw ng DTI ang mga stakeholders nito pero posibleng mapatupad ito bago matapos ang Marso. Ikinatuwa ni Ale ang dagdag na discount lalo't nagpapaaral pa raw siya ng 2 anak sa kolehiyo. Okay po ma'am, masaya. Sana nga po madagdagan, ituloy yung balak ng DTI para naman masiyahan yung mga kapwa ko senior. Sinikap ng GMA News na makausap ang DTI pero wala pa silang pahayag. Sabi ni Attorney Romulo Macalintal, senior citizen advocate, makatutulong sa mga seniors ito. Ang sa kasalukuyan ay napakaliit nga naman ang tinatanggap ng mga senior citizens na diskwento. Imagine ang pinaka-threshold ay 1,300 for a weekly. Ang mangyayari, ang magiging threshold ngayon ay 2,500.
Nang ibig sabihin 5% noon ay sa loob ng isang linggo makakakuha ng 125 pesos discount ang isang senior citizen. Ayon sa statement ni Romualdez, ilan sa mga items na kabilang sa 5% discount ang bigas, mais, tinapay, karne, isda, manok, itlog, cooking oil, asukal, gulay, prutas at iba pa. Magpapalabas pa raw ng Implementing Interagency Circular ang DTI, Department of Agriculture at Department of Energy kaugnay nito at maging listahan ng items na saklaw ng discount. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Ang Mabuhay Lanes na inaasahang magpapaluwag ng EDSA ang inikutan naman ng MMDA. Kabilang sa mga hinulit sinita, mga jeep na ginawang garahe ang loading at unloading area, pati barangay hall na sinakop na ang bangketa. Nakatutok sina Mark Salazar at Oscar Oida. Nagulantang ang ilang jeepney driver sa Commonwealth Avenue, Quezon City nang sa gitna ng kanilang pamamahinga, pinaghuhuli sila ng mga tauhan ng MMDA. Ang bahaging yun daw kasi ng Commonwealth, ginagawang garahe ng ilang pampasaherong jeep. Instead of being a loading and unloading area, ginagawan lang garahe. Walang mga driver at maabutan natin sa bangketa na either nagkakainan. Sa isa pang bahagi ng Commonwealth Avenue, huli rin ang ilang jeepney driver dahil sa illegal loading at unloading. Una nang sinuyod ng MMDA Strike Force ang Mabuhay Lanes mula Quezon City hanggang Maynila. Sa E. Rodriguez Sr. Avenue sa Quezon City, ilang sasakyan na ang nasampulan. May mga natikitan. Nahatak pa ang jeep na ito. Pinagkukuha rin ng mga upuan at mesa ng mga karinderyang nakapwesto sa bangketa. Di rin nakaligtas ang gasoline tanker na ito na katatapos lang umanong mag-unload sa naturang gasolinahan. Nagkarga kayo, dapat umalis kayo pagkatapos magkarga, hindi iniwan dyan. Sa Maynila, natsyempohan naman ang ilang delivery rider na nag-aayos ng kanilang mga parcel sa bangketa. Inaayos naman po namin kagad sir pagkababa, inaayos na po kagad. Tinasampan na po kagad namin. Pero alam yung mali. Opo sir. Hindi naman po masama maghanap buhay. Everyone needs to make a living. But we have to put it sa tamang lugar at sa legal na paraan. Ang resulta, nahatak tuloy ang mga pang-deliver nilang tricycle. Sa Maynila pa rin, pati barangay hall na ito na nasa bangketa na ang ilang mga gamit, nasita rin. Paliwanag nila, napakaliit ng kanilang tanggapan. May nakausap na na mga pwedeng mag-sponsor kung mayroong public land, pwedeng tayuan. Kaso pa, wala naman kaming nangungupahan lang kami. Inikutan din ng GMA Integrated News ang bahagi ng Nueva Ecija Street sa gilid ng mall sa North Ed sa Quezon City. Ang tumambad sa amin, mga pedestrian na naglalakad sa kalsada kasama ng mga dumaraang sasakyan. Okupado kasi ng mga mesa ang bangketa para sa alfresco dining experience. May bahagi rin ng bangketa na puno ng iba't ibang street food carts. May roadside parking area din para sa mga motor ng customer. Problema ito ng dalawang barangay na parehong may claim ng jurisdiction sa Nueva Ecija Street. Ang barangay Ramon Magsaysay, malimit daw magpa-clearing operation sa Nueva Ecija Street. Nung isang linggo ang pinakahuling clearing ops, pero bumabalik din ang mga vendor. Ang barangay Santo Cristo naman, idinadaan na lang sa flyers ang paalalang illegal ang road obstructions. We really balance everything. Nakatali na rin talaga yung kamay namin. Diba? Siyempre, paano din naman sila nga hanap buhay. And on the other side, we have to follow certain laws and ordinances. Nahirap talaga. Damn if you do, damn if you don't. Ang problema raw ng Nueva Ecija Street ay gaya ng problema ng maraming kalye sa Metro Manila. Maliit ang espasyo para sa maraming tao at negosyo. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar. Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras. Ahead sa kanilang 10th year anniversary, wedding anniversary sa December, ang special gift na natanggap ng Kapuso Power couple na sina Dingdong Dantes at Marian Rivera mula sa isang kaibigan. At may update rin sa comeback sa GMA Prime ng Kapuso Primetime Queen. Yan ang chika ni Nelson Canlas.
9 years ng happily married ang kapuso primetime king and queen na sina Dingdong Dantes at Marian Rivera. At ang samahan ng power couple mas lalo raw tumatatag dahil na rin sa kanilang mga anak na sina Zia at Sixto. December 2014 naganap ang pinag-usapan at inabangang wedding ng dalawa at ang feels ng kanilang palitan ng I do. Tila nanumbalik daw dahil sa memorable anniversary present na natanggap nila. Ang best friend kasi ni Dong na si Mark Rocha Padernal na isang visual artist, ipininta ang portrait ng wedding day ng Dongyan. Ang timeless piece, diretso raw sa kwarto ng Dongyan na magsisilbing constant reminder ng kanilang special day. Gagayan ko siya. Dahil 9 years na as husband and wife, for sure kilalang kilala na ng Dongyan ang isa't isa. Sa online exclusive ng sitcom nila na Jose and Maria's Bonggambilya, ginaya ni Yan Yan kung paano naglalambing si Dingdong. Parang aso naman yan. Ganun ka naman talaga. Saka siya naman. Saka naman. Pet? Parang magkakasiraan kami pagkatapos nito. Si Maria naman, kung may nagawang kasalanan... Ay, kasalanan ba dito? What? Tama ka. Wala. Grabe siya. Wala akong maalala. Sige, save na lang. Ang kulitan na yan, ilan lang sa mga mapapanood tuwing Sabado sa sitcom ng dalawa. Pero di lang dyan mapapanood ang kakulitan ni Marian. Kundi pati na rin sa kanyang pagbabalik sa GMA Prime series ang family drama na may guardian alien. Gaganap si Marian bilang isang alien na mapapadpad sa lupa. Pero sikreto raw muna kung paano siya magiging parte ng pamilyang makakasama niya. Super excited na ako na ipalabas pero syempre marami pa kaming dapat kunan. Pero napanood ko yung first draft na first taping day na parang pilot namin. Sobrang happy ako. Malapit daw sa puso ni Yan Yan ang tema ng serye na tatalakay sa pagmamahal ng magulang sa isang anak at kung paano mapapagtagumpayan ng pamilya ang bawat pagsubok sa pagsasama-sama. Sabi ko nga ang ganda kasi pangbata talaga siya. Kwentong pangbata na talagang mamahalin ng mga bata at ito talaga yung masasabi kong kayang-kaya at dapat panoorin ng mga anak ko. Makakasama ni Marian sa My Guardian Alien, sina Gabby Concepcion, Max Collins, Gabby Eigenman, at Rafael Landicho. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. And that's my chika this Wednesday night. Ako po si Iya Arellano, Miss Vicky, Miss Pia, Emil. Thank you, Iya. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Vicky Morales. Ako po si Pia Arcangel. Para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Emil Sumangil. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.